Meron nga bang pasma? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata. Dahil mahirap mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin kung totoo nga ba yung pasma at kung pwede nga ba itong makaapekto sa ating mga mata. Tara, let's discuss. Ang pasma ay isang usapin na matagal nang pinaniniwalaan ng mga Pilipino mula nung kanununuan pa natin. Sabi nila ay pwede nitong maapektuhan ang ating mga mata, lalo na kung ito ay napagod sa harap ng computer, nagbasa sa madidilim na lugar, or punersa mo daw ang iyong mga mata ay pwede itong mapasma, lalo na kung babasain mo ito kagad. Pero totoo nga ba ito? Meron nga ba itong basehan? O di kaya ay lumang paniniwala lamang? Sa Pilipinas, kapag sumakit, namula or lumabo ang mata, pagkatapos itong mapagod ng buong araw, ay masasabing ito ay napasma daw, lalo na kapag ito ay nabasa or nahilamusan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ayon sa mga matatanda, ang pasma daw ay nangyayari kapag napagod ng mata sa sobrang pagbabasa, panonood, or paggamit ng mga digital devices. Kapag nagsuot ka ng salamin na may grado na hindi akma sa grado ng mata mo. Kapag masyadong na-expose sa init at sobrang pagod, tapos bigla itong malalamigan. Halimbawa, galing ka sa araw, tapos bigla itong nahanginan, nalamigan, or napaliguan ka agad. Tapos, yung mga simptomas na inuugnay dito ay pwede ka raw magkaroon ng pamumula at pangangati ng mga mata, panlalabo ng paningin, pananakit ng mga mata, biglang paghahapde, lalo na kung ito ay mahanginan or madampian ng malamig na tubig. Pagluluha at mabilis na pagkapagod ng mga mata at panginginig ng talukap ng mga ito. Pero meron bang medical explanation dito? Ayon sa modernong medisina ay walang kondisyon na tinatawag na pasma dahil wala pang pag-aaral or research studies na nagawa about dito. Nung unang panahon kasi wala pang masyadong mga pag-aaral. Kaya nahahalin tulad nila yung mga iba't ibang sakit sa mga kung ano-ano tulad ng pagligo ng puyat at pagligo ng pagod na nakakabulag daw, na naipasa na sa kanilang mga anak hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Ngunit sa panahon ngayon, dahil sa innovation ng technology at medisina, ay meron ng mga paraan para mapag-aralan ang mga sakit. Tulad ng mga research studies na pwedeng pag-aralan ang mga iba't ibang sakit at yung mga bagong gamot para sa mga sakit na ito. So, hindi ibig sabihin na dahil meron kayong mga naramdaman na sintomas, after mapagod ang inyong mga mata at napaliguan ito, ay dahil na ito sa pasma. Dahil wala pa namang pag-aaral about sa sakit na ito. Actually, tayo lang atang mga Pilipino ang naniniwala sa pasma dahil wala naman itong medical term. Totoo naman na marami pa ring mga hindi kayang ipaliwanag ng siyensya sa mundo ng medisina. Pero bago tayo maghalintulad ng isang bagay sa isang sakit, ay dapat dumadaan muna ito sa tamang pag-aaral or research para ito ay matanggap. Marami kasing nagsasabi na marami daw ang naka-experience na nagkakaroon ng simptomas after maligo ng pagod or puyat. Kaya sa tingin nila, ang tawag doon ay pasma. Pero merong mga sakit na pwedeng mag-explain ng mga nararamdaman nyo kung kayo ay magpapacheck up. Kailangan kasi ma-examine kayo ng inyong mga doktor para malaman kung ano nga ba yung sanhi ng mga nararamdaman yung sintomas. Pagdating naman sa mata ay narito yung mga posibleng dahilan na pwedeng mag-cause ng mga simptomas nyo after nyong maligo ng pagod. Una ay yung tinatawag na eye strain or mabilis na pagpagod ng mga mata. Kapag masyado kasi tayong matagal na nakafocus sa mga malapitang gawain, ay mas mabilis mapagod ang ating mga mata dahil nakakontract ang mga muscles ng mga ito kapag tayo ay nakatingin sa malapitan. Kumpara kapag sa malayo ay nakarelax lamang ito. Na siyang magkokos ng mabilis na pagkapagod ng mga muscles nito
kaya pwede tayo makaranas ng parang mabigat na pakiramdam sa paligid ng mata, panginginig ng talukap or yung eyelid twitching, pananakit ng mga mata, at madadamay na rin ang ulo, at pansamantalang paglabo ng mga paningin. Sunod naman ay yung tinatawag na dry eye syndrome. Bukod sa mabilis na pagkapagod ng mata, kapag nakatutok tayo sa mga malapitang gawain sa ating mga trabaho, ay pwede rin itong mag-cause ng mabilis na pagtuyo nito. Kapag sa malapit kasi tayo nakafocus, ay mas madalang or hindi madalas ang pagkurap ng ating mga mata na mas magkukos ng mas mabilis na pagtuyo nito, na pwedeng magresulta sa pamumula, pagkairita, paghahapdi, at pagluluha. Next ay yung allergic conjunctivitis. Ito ay yung pamamaga ng mga mata dahil sa exposure sa mga allergens tulad ng alikabok, pollen, kahit sa mga ginagamit nating makeup or eye drops, na pwedeng mag-cause ng pamumula, pagluluha, pamamaga ng mata, at pangangati nito. Isa pang pwedeng mag-cause ng mga simptomas sa mata ay tinatawag na migraine with aura or yung pananakit ng ulo na may kasamang mga simptomas sa mata tulad ng panlalabo, pananakit ng mata, at pagkasilaw or yung parang may nakikitang mga rainbows. O di kaya ay pwede ring grado sa mata or refractive error. Ang refractive error kasi ay grado sa mata na kailangan mabigyan ng salamin na may akmang grado nito. Ang paggamit ng maling grado sa mata ay hindi naman nakakasira pero pwedeng mag-cause ng mas mabilis na pagkapagod nito, pagkahilo at pagsakit ng ulo. At mas lalo itong mapapalala kapag napapagod ang mata ninyo at nakafocus ng matagal sa mga malalapitang gawain. At para naman dun sa mga nagwe-welding na ito yung mga madalas maniwala sa pasma sa mata, ay meron silang pwedeng maramdaman na paghapde, pananakit at pamumula ng kanilang mga mata. Ito naman ay pwedeng dahil sa sobrang exposure dun sa radiation na nilalabas nung wine-welding nila, na pwedeng mag-cause ng tinatawag na sunburn sa mata, na pwede silang makaramdam ng parang mabilis mapagod ang kanilang mga mata, sobrang hapde, namumula at namamaga. Lalo na kung wala silang proteksyon at pinipilit nilang tignan yung radiation ng kanilang wine-welding. So bago tayo maniwala at sabihin na ito ay dahil sa pasma, ay mas mabuting magpa-check up muna kayo para malaman ang totoong dahilan dahil for sure meron mga sakit na pwedeng magpaliwanag ng inyong mga sintomas. Dahil sa paniniwala sa pasma ay marami na ring mga home remedies ang pinaniniwalaan ng Pilipino. Pero epektibo nga ba ang mga ito? Sabi nila ay bawal daw magbasa sa madilim dahil pwedeng mapasma ang mga mata. Ang pagbabasa sa madilim ay hindi direktang sisirain or papalabuin ang inyong mga mata. Pero pwede itong mag-cause ng mas mabilis na pagkapagod nito at temporary or panandaliang paglabo ng paningin. So kahit na hindi naman nakakasira ng mata or paningin ang pagbabasa sa madilim, ay hindi pa rin ito nire-rekomenda dahil pwede pa rin itong mag-cause ng mas mabilis na pagkapagod nito, hindi dahil sa pwede itong mapasma. Hindi rin daw sila naghihilamos ng malamig na tubig kagad, lalo na kapag pagod ang kanilang mga mata. Actually, walang pag-aaral na pwedeng mag-cause ng masamang epekto ang pagliligo at paghilamos ng malalamig after mapagod ang inyong mga mata. Hindi naman masama na magpahinga muna after mapagod ang inyong mga mata bago ito basain or maligo. Pero hindi rin natin pwedeng tanggapin na makakasama ito kapag ito ay inyong ginawa. Dahil wala pang pag-aaral na pwedeng mangyari ito. Yung iba ay naglalagay ng malamig na pipino sa mata para daw mawala ang pasma. Ang paglagay kasi ng malamig na pipino sa ating mga mata ay nagsisilbing parang cold compress dito. Na bukod sa masarap ito sa pakiramdam ng ating mga mata, ay meron din itong anti-inflammatory effect na pwedeng magpawala ng pamamaga nito. Hindi para matanggal ang pasma sa mata. Yung iba naman ay umiinom ng mainit na salabat or herbal tea para mawala ang pasma nila. Ang pag-inom ng herbal tea ay pwedeng makatulong sa relaxation, pero hindi nito mapapawala ang pagkapagod ng ating mga mata. Again, walang masama kung maniniwala kayo sa mga ganitong haka-haka.
pero sinasabi lamang naming mga doktor na hindi totoo ang sakit na pasma. Bago kasi kami maniwala sa isang sakit, ay dapat meron itong pag-aaral. Ang tawag dito ay evidence-based medicine. Na sa mundo ng medisina, bago tayo maniwala sa isang bagay, ay dapat sumailalim ito sa isang pag-aaral at may ebidensya na magpapatunay na totoo ito. Hindi dahil sa sinabi niya o sinabi nito, o di kaya ay naipasa lamang sa atin ng mga nakakatanda. Sa halip na umasa or maniwala sa mga tradisyonal na paniniwala, ay pwede niyong sundin ang mga sumusunod na scientifically proven na pwedeng makatulong sa kalusugan ng inyong mga mata. Gamitin ang tinatawag na 20-20-20 rule, na every 20 minutes na na-expose kayo or napagod ang mata ninyo sa malapitang gawain, ay magpahinga ng at least 20 seconds at tumingin sa malayo ng at least mga 20 feet away. Nang sa ganon ay ma-relax ang mga muscles ng inyong mga mata at maiwasan ang mabilis na pagkapagod nito. Next ay uminom ng sapat na tubig. Ito ay makakatulong sa hydration ng ating mga mata at maiiwasan ang mabilis na pagtuyo nito. Bukod sa pag-inom ng tubig ay pwede rin gumamit ng artificial tears para maprotektahan mula sa mabilis na pagtuyo ng ating mga mata. Kumain ng mga masustansyang pagkain tulad ng mga pagkaing mayaman sa vitamins A, C, E, lutein at zeaxanthin at omega-3 fatty acids. And lastly, ay magpa-check up kayo sa inyong mga ophthalmologist kung meron na kayong nararamdaman na sintomas. O baka sabihin nyo na naman na gusto lang namin kumita at magkaroon ng mga pasyente sa mga susunod na araw kaya namin sinasabi ito. Una sa lahat ay meron kaming oath or sinumpaan na hindi kami gagawa ng kahit anong ikasasama ng isang pasyente. So bakit namin nahahayaan na magkaroon kayo ng sakit para lamang magpa-check up kayo at kumita kami? Kung lahat kaming doktor ay hindi nyo pagkakatiwalaan, ay kanino na lamang kayo magpapa-check up kapag meron na kayong totoong sakit na mararamdaman? Kung ganyan kayong mag-isip sa aming mga doktor at wala kayong tiwala, kanino na lang kayo lalapit kapag nagkaroon kayo ng totoong sakit? And number 3, ay dapat magtiwala kayo sa inyong mga doktor dahil sila ang eksperto pagdating sa larangan ng medisina at mga sakit. Matagal ang ginugol nilang panahon para lang mapag-aralan at maging eksperto sa mga sakit na ito. So alam na natin na ang pasma ay hindi tunay na kondisyon sa medisina. Ang mga simptomas na naiuugnay sa pasma ay merong scientificong paliwanag na kailangan nyong ipa-check up sa inyong mga doktor. Ito ay para ma-examine ng maayos at mabigay ang tamang diagnosis at tamang gamot para dito. Sa halip na umasa sa maling paniniwala, ay mas mainam na maalagaan ng ating mga mata gamit ang tamang kaalaman at pangangalaga. And that's it for today's video. Ngayon, alam nyo na walang sakit na tinatawag na pasma. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kay topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.